Nandito na online si Genome Snyder. Sigurado ako nandito na siya. Nandito ako. Oo. Iyan si Ben Schneider, si Reckless Ben, na nagpapakita sa korte ng Utah para harapin ang mga kasong kriminal na may kaugnayan sa ngayon viral na kontrobersya ng Lego Saga. Pag-uusapan natin ang nangyari sa korte at kung paano tayo napunta rito. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako, si Jesse Weber. May update ako para sa inyo tungkol sa kwento ni Reckless Ben. Nasa korte siya. May video tayo nito. Bago ko ipakita ang video at ikwento ang nangyari, kailangan ko munang ibahagi ang background at update mula nung huli nating pag-usapan ng kasong ito. Kaya umiikot lahat ito sa isang alitan tungkol sa sinasabing mataas ang halaga na koleksyon ng Star Wars Lego. Si Brian Mansell ay nagsabing inilagay niya ang Lego collection na sinasabing nagkakahalaga ng mahigit $200,000, bagamat may ulat na maaring mas mababa ito, sa consignment sa Bricks and Minifigs sa Salem, Oregon noong 2023. Ang orihinal na may-ari ng tindahan ang mabebenta ng set, kukuha ng komisyon, tapos aalis ka na. Ayon sa ulat, sinabi ng Bricks and Minifigs Corporate na ang kasunduan kay Mansell ay lumabag sa franchise rules. Noong 2024, nagsara ang tindahan. At ang mga detalye tungkol dyan, sa totoo lang, ay pinagtatalunan pa. Yan ay isang hiwalay na usapin. Ngunit ayon sa ulat, humiling umano si Mansell na ibalik sa kanya ang natitirang bahagi ng koleksyon na hindi pa naibebenta o kaya ay $80,000. $80,000. Ayon sa ulat, sinabi ng mga bagong tagapamahala ng tindahan na sina Joshua Johnson at Brandon Best na wala na raw ang mga Lego set doon. Sabi ng Salem Business Journal, isang taon matapos pumasok sa kasunduan sa konsinyasyon kasama ang dating may-ari. Ayon sa ulat, nagpadala si Mansell ng abiso ng pagwawakas kay Johnson. Sinabi niyang hindi siya binayaran sa kinita ng buwang yon at hindi rin pinayag ang mag-inspeksyon ng inventaryo. Sa huli, inalok nila si Mansell ng mga naibalik na set na nagkakahalaga ng $2,000 hanggang $5,000, ngunit tinanggihan niya ito. Kaya si Mansell at ang kanyang pamilya ay di umano hindi nakuha ang mga Lego. Hindi rin nila nakuha ang pera. Ayon sa Salt Lake Tribune, based sa record ng korte, ilang buwan nagsampa ng ulat sa pulisya si Mansell, nag-post ng mga negatibong review at di umano inistorbo ang mga bagong manager. Paratang lang ito. Dito na raw pumasok si YouTuber Reckless Ben, okay? Pumasok siya rito, isa siyang investigative podcaster. At iniulat na nagpunta siya sa Utah. Dito nakabase ang LLC ni na Johnson at Best. At di umano'y pumunta pa siya sa mga bahay nila. Ayon sa Oregon Live, lumalabas sa mga record ng korte na noong Marso ng 2026 nagsampa ng small claims lawsuit si Reckless Ben laban kay Johnson. Bago natin pag-usapan yan, nang makapanayam ko si Reckless Ben dito sa Sidebar, ito ang bahagi ng kanyang pananaw sa legal na sitwasyon. Kailan na isampa ang kaso? Yung una, kaya nangyari, nagsampa kami ng isang kaso at pagkatapos ay nauwi iyon sa pagsasara ng buong tindahan. Kaya sa huli, hindi rin yun nag-workout. So tingin ko, isinara nila ang tindahan para makaiwas sa bayan. Kaya kung hindi namin masusuhan ang LLC, idemanda na lang namin sila ng personal. At yung kaso yun ay naisampa siguro ilang araw bago ako pumunta sa Oregon. Basta sabi ko, Sa madaling salita, hindi mo madala sa korte o maiharap sa hurado habil isinara nilang tindahan kaya wala ka nang magagawa. Kaya nagpunta ka sa Utah ngayon para harapin si Ginoong Johnson, tama? Ipaliwanag mo rin sa amin ang nangyari doon. mahabang kwento ito. Una, bago maaprubahan ang kaso sa korte, kailangan mo muna magkaroon ng pag-uusap ng may mabuting halarin. Iba-iba ang proseso sa bawat estado, pero sa Marion County Court sa Oregon, Utah, ganitong ginagawa nila sa tingin ko. Kailangan mong magpakita ng totoong mapapatunayang ebidensya na sinubukan mong ayusin ito sa labas ng korte muna bago ito makarating sa korte. Kaya pumunta ako sa bahay ni Josh para kausapin siya. Sabi ko, ayaw ko namin i-demanda, pwede ba nating ayusin to bilang mala-adulto? Tinawagan niya ang pulis para ireklamo ako, pero pinalaya rin nila ako dahil wala naman akong ginawang iligan. At pagkatapos, sabi ko, sige, nagkaroon naman kami ng maayos na pag-uusap na aprubahan na ang kaso ko sa korte. Kaya ang susunod na hakbang, ipaabot sa kanya ang mga papeles. Hindi ko siya mabigyan ng papeles dahil kasali ako sa kaso. Kaya nilagay ko na lang sa Instagram story. Sabi ko, may gustong tumulong sa akin para sa video. At may nag-message sa akin at medyo nakonsensya ako na siya lang mag-isa ang pupunta doon. Kasi babae siya na pupunta sa
parang siraulong lalaki na literal na isang araw bago nun ay gumawa ng kasinungalingan. Oo, sa tingin namin gumawa siya ng peking pang-aresto. Sinabing may heroin kami sa kotse. Kaya inabot ng 3 oras ang paghahanap sa kotse namin ng isang araw. Kaya itong lalaking to, sira ulo talaga. Sa totoo lang, nalaman namin kalauna, buti na lang at sinamahan ko siya kasi sinabi niya na babarilin niya ang susunod na tao papasok sa kanyang lupa or kung ano man. Sinabi niya yun sa pulis. So madaling sabi, nasa kotse ako katabi niya. Humingi kami ng permiso sa pulis at tinanong, pwede ba namin gawin to? Upo kami sa kalsada, nagbabayad naman kami ng buwis, alam mo yun, kaya may karapatan kami nasa kalsada gaya ng bangketa. Paglabas niya, doon lang namin ibibigay ang papeles. Sabi ng pulis, ayos lang, basta nasa kalsada lang at huwag papasok. Ben, lalo ka na, huwag papasok sa property niya. Maghihintay kami hanggang lumabas siya, tapos ibibigay ng babae ang mga papeles ng korte sa kanya. Pero bago pa namin magawa yun, tinawagan niya ng mga pulis para reklamo kami. At sa una, parang okay lang sa mga pulis, parang nakikita nila kung anong ginagawa namin dito. Parang ito ang legal na paraan para gawin ito. Umalis sila. Tinawagan niya ulit ang mga pulis para ireklamo kami. Sa tingin ko, paulit-ulit lang umalis at bumabalik ang mga pulis ng mga 2 o 3 oras. Hanggang sa napaniwala ni Josh na peke ang kaso. Nakita rin namin ito sa body cam footage na walang reaksyon. Sabi niya, ito raw ay isang bilyon, trilyon porsyentong teke. Ayon sa eksaktong sinabi niya. At ngayon, lubos na niyang napaliwala ang Departamento ng Pulisya na peke ang kasong ito. Tinawagan ng pulis ang korte para kumpirmahin totoo ang kaso ito. Sa kanila ako, inaresto sa palagay ko. Alam ko medyo malayo ito sa usapan, pero kailangan ko talagang sabihin. Naiinis ka rin ba kapag tumatawag para magpa-appointment sa doktor? Pakiramdam ko lahat ng tao ay ganoon. Madali talagang magpaliban dahil sa kaba sa pagtawag at paghihintay ng sagot. Pero tingnan mo, pinadali ng sponsor nating ZocDoc ito. Ang libreng ZocDoc app at website ay tumutulong maghanap at magkumpara ng mga lokal na doktor na sakop ng insurance mo. Kaya makakapag-appointment ka nang walang tawag o kaba. May mahigit 150,000 provider mula sa 200 plus specialty sa 50 estado. Gusto ko rin kung gaano kasimple. Piliin lang ang doktor sa ZocDoc. Totoong review ito mula sa pasyente at detalyadong profile ng doktor. Wala nang panghuhula, kaya walang dapat ikabahala. Mahalaga ang kalusugan at hindi dapat komplikado ang pag-aalaga sa sarili. Hanap at book ng doktor sa ZocDoc. Bisitahin ang ZocDoc.com/Jesse para magsimula. Alisin na sa to-do list mo ang appointment na yan. Iyan ay ZocDoc.com/Jesse. Oo, tapos may body cam footage at makikita mo ang iba't ibang interaksyon ng pulis ni Ben at ng iba pang sinasabing konektado kay Ben. At may mga paratang. Si Ben umano ang nagpapagawa sa mga taong ito at may alegasyon ng pagpapanggap para makalapit at makipag-ugnayan kina Johnson at Best. Nauwi lahat ito sa pagka-aresto ni Ben. Kumusta? Ako si Official Holland mula sa American Ford Police Department. Kumusta ka? Mabuti, kumusta ka naman? Mabuti. Anong pangalan mo? Ikaw si Ben? Oh, pakibaba mo ang bintana para sa akin, pwede? Ano ang apelido mo, Ben? Schneider. Sige, anong ginagawa natin, mga lalaki? Manggo-drive lang kami. Dito talaga ako nakatira. Ulitin ko ulit. Bakit ating ginagawa to? Hindi ako ipinanganak kahapon. Bakit natin hinaharas ang mga tao? Sige, bibigay ko ang ID ko sa'yo. May dala ka bang ID o wala? Ooh. Sige. So, Gusto mo bang sumama sa amin papunta sa bahay ko? Literal na malapit ang bahay ko dito sa kalsada. Sige. kaya dinito kasi yun, okay? Kaya lahat kayo ay kasali. Lahat kayo ay nasangkot kahapon sa isang issue sa 224 Stores Avenue. Tama ba? Uy! Pumasok kayo kahapon nang walang pahintulot, tama? Pero hindi naman kami nasa loob ng mismong tirahan ng mga nakatira doon. Alam ko, nagpadala kayo ng ibang tao. Hindi kami nagpadala ng kahit sino. Sino ang nagpadala sa kanila kung ganun? Hindi ko alam. Sinabi namin sa kanya noon pa kung anong simbahan niya pinupuntahan. Sinabi rin namin na galing ako sa simbahan kung saan may nangyaring malaking krimen at nasa harap pa kami ng simbahan sa obispo na, alam mo.
Sila yung dalawang pumasok kahapon nang walang pahintulot. Bakit hindi mo siya tawagan? Sabihin mo pumunta siya dito sa kotse kasi hindi naman siya lumalapit. Wala kami ng numero ngayon. Paano niya kayo tinawagan nun? Hindi mo ginawa, hindi niya kami tinawagan. Talaga ba mga pare? Magkukunwari sana kaming wala kaming alam. Alam kong tinawagan niya kayo at nakita ko siyang sumubok sumakay sa kotse ninyo. Wala talaga akong numero niya. Pero meron bang ganon para sa mga miyembro ng simbahan? Kailangan mo pa silang tanungin? Sabi niya, ikaw ang nagpadala sa kanya, kaya hindi to simpleng miyembro lang ng simbahan na lumalapit at nagtatanong. At kung gusto nila, parang gusto naman talaga nila. Parang ang ganda talaga. Parang gusto nilang mag-like. Tingnan nyo, 16 tayo laban sa isa, tara na. Sige, makinig kayo. Sige, kung gusto natin magpakatanga, pwede tayong magpakatanga. Ako, hindi. Kaya magiging diretso ako sa inyo. Nasa bahay siya ng isang tao at inistorbo niya ito. Nantiwala siya. Pakinigin, pinagbawalan na siyang pumasok doon simula ngayon. Sige. Nakita ko, pinanood ko siyang subukang pumasok sa kotse niyo. Tapos bigla siyang umalis. Pero pakinggan niyo muna ako. Tapos sinabi niya si Ben daw ang nagpadala sa kanya dito. Oo. Dahil dito, ayon sa ulat, 2 beses inaresto ng American Fourth Police si Snyder at kinasuhan ng misdemeanor stalking at targeted residential picketing. May hiwalay din siyang kaso ng disorderly conduct at criminal trespass dahil sa insidente noong Disyembre 10, 2025. Nagpunta raw siya sa Bricks and Minifigs Corporate Office. Hanapin mo si May. Naglabas si Ben ng isang serye ng video tungkol sa komplikadong kasong ito. Nag-viral ito. Milyong-milyong views ang nakuha nito. Inakusahan ng korporasyon ng pagnanakaw at sinabing pinoprotektahan sila ng pulisya. Ang Bricks and Minifigs nauwi sa pagsasampa ng kaso laban kina Reckless Ben, Ginoong Mansell at iba pa. 13 batayan ng demanda ang pinag-uusapan dito. Rico, kaya ito ay racketeering, paninirang puri, maling paratang na nakakasama, sibil na sabwatan, stalking, istorbo, trespassing at sinasadyang pagdudulot ng emosyonal na pagdurusa. Marami-rami talaga. At inangkin ng kumpanya na sina Ben at Mansell, di umanay nagplano ng isang malawakang kampanya sa media sa iba't ibang plataporma na hindi naman talaga para hanapin ang katotohanan, kundi isang plano ng pangingikil para makakuha ng pera at sirain ang pangalan at reputasyon ng kumpanya. Ginawa raw ito bilang kumikitang prank stunt para makakuha ng maraming clicks, pera sa GoFundMe at dagdag subscribers sa Patreon. Sabi nila hindi na raw ito investigative journalism, sobra na. Inakusahan silang gumagamit ng pekeng materyales sa raffle, pekeng parangal na gaya ng Guinness World Records, pagbabalat kayo, paglalagay ng mga karatula at iba pa. Sabi pa, parang paliligalig na ang ginawa nila. Ayon sa kanila, nagdulot ito ng online harassment, review bombing, pagbabanta ng kamatayan at humihingi sila ng malaking danyos. Yan ang mga paratang. Ayon sa ulat, nanalo rin sila sa korte sa pamamagitan ng TRO na nagsasabing malaki ang tsansang manalo ang mga nagreklamo base sa merito ng kaso. Ipinagbawal ng korte kina Ben at Mansell ang makipag-ugnayan, mangharas, manmanan, o manakot sa mga nagrereklamo, empleyado o may-ari ng tindahan, pati pagmamanman, trespassing, at targeted picketing. Kahit malapit sa pribadong tirahan o tindahan ng nagrereklamo, pati ng paglalatala, pamamahagi, o pagbo-broadcast ng maling, mapanirang puri, o nakasisirang larawan o pahayag tungkol sa negosyo o mga kaanib nito. Iyan, at totoo, maapektuhan nito ang YouTube at mga video dito. Pagre-recruit ng empleyado, franchisee o kontratista ng Bricks and Minifigs bilang undercover agents. At paglika, pag-organisa, o paglaok sa kunyaring komprontasyon o mapanlin lang na gawain. Gets mo na. Lumabas si Reckless Ben sa kamera at sinabi na gumawa siya ng video tungkol dito. Ngunit hindi niya ito may lalabas dahil sa legal na dahilan habang hinihintay pa ang susunod na bahagi ng kanyang video series. Natapos din sa wakas ang episode 3 matapos ang ilang gabing puyat na halos naapektuhan na ang kalusugan ko. Pero hindi ko ito pwedeng i-post dahil makukulong ako. At hindi lang yon, agad din ako matatalo sa kaso ko nagkakalaga ng $300,000. At ang GoFundMe na ginawa namin para kay Brian ay diretso na mapupunta sa misteryosong kumpanyang ito na hindi ko na pwedeng pag-usapan. Pero ngayon, may update na tayo bago ito.
Ayon sa KSL.com, nagkasundo ang Bricks and Minifigs at si Reckless Ben na ayusin ang kanilang alitan sa pamamagitan ng mediation, hindi sa isang pampublikong demanda. Iba itong paraan ng pagresolba ng alitan. Pribado ito. Mukhang babaliktarin ito ang desisyon ng korte na pumipigil kay Ben na maglabas ng susunod niyang video at kinansela ang pagdinig kung saan magtatalo ang dalawang panig tungkol sa TRO. Kaya sumang-ayon si Ben, sa madaling salita, na hindi siya o sinuman sa mga kasama o kaanib niya ang gagawa ng anumang pagbabanta laban sa Bricks and Minifigs o sa mga may-ari o sisira ng ari-arian o susundan ng palihim o papasok ng walang pahintulot o maglalatala ng anumang personal na contact information ng mga nagrereklamo. O kahit lumapit man lang sa loob ng 100 yarda ng opisina ng Bricks and Minifigs. Sige, nangyari na lahat ng yun. Ngayon, dadalhin tayo sa nangyari sa korte sa Utah. Ang kasong kriminal laban kay Ben Schneider, si Reckless Ben. At may mga ulat kung siya ba mismo ang magtatanggol sa sarili niya dito. Kaya tingnan mo, hindi kami sigurado kung ano ang aasahan. Pinanood namin ang pagdinig na ito ng live. Sobrang ikli talaga. Virtual ang pagdinig na ito. Panuurin mo ang nangyari. Sige. Online ba si Genome Williams? Opo, kagalang-galang na hukom. Magandang umaga, kumusta po kayo? Ayos ako. Kumusta, Genome Williams? Ayos naman ako. Salamat po sa pagtatanong, sir. Sige, online na rin si Genome Snyder. Naniniwala ako nandito na siya. Nandito ako, Sige, nandito tayo para sa kaso 261, 376 na katakda sa pre-trial ngayong umaga. Genome Williams, not guilty ang ihahay ninyong plea. Kagalang-galang na hukom, hinihiling ko po na bigyan kami ng bagong petsa para sa pre-trial conference. Nagsumitay po kami ni Ginoong De La Sina ng aming entry of appearance noong Hunyo 24. Alam ko pong tumugon na ang lungsod sa aming request para sa discovery at may ilan na rin kami. Ako at si Ginoong De La Sina ay nasa federal jury trial sa St. George buong nakaraang linggo. Sinusubukan naming makahabol sa mga dokumentong natanggap. Kung maaaring matakda ng bagong petsa ang korte, magkakaroon kami ng oras suriin ang ibinigay ng lungsod. Normal na proseso lang ba ito, Genome Williams? Siguro po kagalang-galang na hukom, ano po ang susunod na available na petsa? Siguro 3 po araw. Maka 1 buwan mo lang ngayon. Saan ang tirahan ni G. Schneider? California, Los Angeles. Kaya sa tingin ko, kailangan mo ng web app. Sige po, kagalang-galang. Maaari po bang ikonsidera ng korte ang Setyembre? Isa lagi po ba itong tuwing Martes? Pasensya, tuwing Lunes po. Lunes o Martes? Okay ang Martes. Lunes o Martes? Pwede kung may bakante ang korte sa Setyembre 1. Ben, okay lang ba sa iyo yun? Oo, hindi yun ubra para sa amin. 1 Setyembre. Hayaan mo akong lumampas ng Labor Day. 15 ng Setyembre, pwede ba yon? 15 ng Setyembre, alas 11 ng umaga, oras ng Utah. Snyder, nagpa-fingerprints ka na? Hindi pa. Kailangan ko pa gawin. Oh, Genome Williams, maaari mo ba silang kausapin at may sumite ang mga iyon? Gagawin ko po, kagalang-galang. Sisiguraduhin namin maayos iyon. Sige, may iba pa ba, mga Ginoo? Wala na po, kagalang-galang. Salamat po. Sige, salamat. Narinig din na si Ben sa virtual hearing. Ang susunod niyang pre-trial hearing ay inurong sa Setyembre 15, 2026 alas 11 ng umaga, oras ng Utah. Walang bago dito. Karaniwan lang na nare-reschedule ang mga hearing. Wala tayong mahalagang balita, maliban sa kailangan niyang magpa-fingerprints. Ayon sa batas ng Utah, may gabay kung paano kunin ang fingerprints ng akusadong hindi pa nabuk sa kulungan. Pero ayan na nga. Habang umuusad ang kaso, naalala ko ang pag-uusap namin ni Reckless Ben sa sidebar. Pakinggan mo. May kinakaharap ka bang mga kasong kriminal ngayon? Marami. Ano ang mga kasong kinakaharap mo? Ang una ay stalking no sinubukan naming ihatid sa kanila ang mga papeles ng korte. Ang pangalawa ay stalking nung ginawa ko ang GoFundMe. Hindi nila ako mapanalot sa Lego dahil malino na sinalakay nila ang bahay ko at walang Lego. Sinubukan pa nila ako kasuhan. Inakusahan ka raw noon.
Ikaw daw ang nagnakaw ng mga Lego? Pasensya na. Nalaman ko na hindi pala Legos, kundi Lego lang. Plural na rin yun. Oo, nalaman ko rin yan, mga 2-3 beses. Akala ko dati Lego lang talaga. Siguro Legos din pala buong panahon. Oh, pero dati ka ring inakusahan doon. Kaya kumuha sila ng search warrant para halugugin ang bahay ko dahil sa mga ninakaw na Lego. Siyempre, inarap ko na sa bahay pero wala namang Lego na nakita. Tapos inaresto lang nila lahat ng tao sa loob. Lahat ng tao sa loob, wala naman silang sapat na dahilan para arestuin. Nandun lang sila sa bahay. Kahit maghalugo ka ng bahay, hindi ibig sabihin pwede mo arestuin lahat ng tao ron. Alam mo yan? Baka sabihin mong deserve ko kasi ako gumawa ng GoFundMe na ito. Akala ko totoo yung GoFundMe na nanakawan siya ng Lego at may balik lang sa kanya ang perang nawala. Para sa estado ng Utah, ayaw nila kapag binabayaran mo ang nawalang gamit ng isang taong nanakawan. Ngayon, naharap ako sa mga kasong kriminal dahil sa GoFundMe. At saka, kaya yun ay sa American Fork pero may kaso rin ako sa Provo para sa paningikil. Matapos ko makausap ang CEO, sabi ko, pwede po ba namin makuha ulit ang mga Lego? Maayos naman ako sa kanya. Tapos tinawagan niya ang pulisya at sinabi niya yon. Pasensya na mga pare, lalabasin sa video makalipas sa mga 4 o 5 araw. Tinawagan niya ang pulisya at sinabi raw ni Ben, ibalik niyo agad ang mga Lego o susumugin ko ang buong gusali at babariling ko ang lahat ng tao sa loob. At sabi ko, literal ko ibinigay sa pulisya ang buong raw footage ng buong pag-uusap namin. Wala namang ganong sinabi doon. Sinasampahan pa rin nila ako ng kaso dahil doon. At felony pa, class B pa ang kaso ko. Hindi ko alam ang nangyayari. Malalaman natin sa korte. Mukhang exciting yun. Oo. Pagkatapos, pero siyang ka pala, habang pinag-uusapan natin lahat ng to, nagsisisi ka ba na sumali ka rito? Ibig ko sabihin, Alam mo na ang mga magiging epekto. ang galing. Sabi mo, ang galing. Buong karera ko, lagi kong nilalagay sarili ko sa mahihirap na sitwasyon at hinahanap ng paraan para masolusyonan. Parang may malaking problema. Paano natin ito ayusin? Ngayon, pakiramdam ko may malaking problema ko. Parang ginagamit ng kumpanyan ito ang isa sa top law firm sa mundo para sirain ako dahil sa documentary yung ilalabas ko tungkol sa kanila. Paano ako makakalabas sa problemang ito? Ang laki ng problema. At ewan ko, siguro makakaisip ako ng mga malikahi paraan para makalabas dito. Kaya ito talaga ang tipo ng sitwasyon gustong-gusto ko. Alam mo yan? Gusto ko talagang lutasin ang mga problema. Gustong-gusto ko yung mga mahihirap na bagay. At ito mismo ang hinahanap ko. Na yun, kailangan ko ring banggitin ng isang bagay na sa tingin ko ay interesante. Misdemeanor ang kasong ito na nagdulot ng atensyon, opinyon at komento tungkol kay Reckless Ben. Kung ano raw ang sinusubukan niyang gawin, pinag-usapan kung sino ang tama o mali. Pati mga pulis ay nakialam at nagsabing, alam naming may damdamin kayo, pero sinusunod lang namin ang batas. Pero nakipag-GS up ang KSL kay Steve Burton na isang abogado sa Utah. Siya rin ang direktor ng Utah Defense Attorney Association. Binanggit niya ang ilang mahalagang punto sa kasong kriminal na gusto kong bigyang diin. Muli siya nagbahagi ng mga mahalagang punto kung paano, sa batas ng Utah ngayon, pinapayagan ng pulis na i-redact ang ilang bahagi ng body cam footage. Abang iniisip ng iba na may masama, maaaring may legal na eksepsyon kung ano lang ang pwedeng ilabas sa publiko. Ngayon, marahil, at ito ay nabanggit din sa artikulo, baka kailangan talagang baguhin ang batas. Hindi ko alam. Tinanong din niya kung ang kasong stalking ay angkop, na siya at ang kanyang organisasyon ay sinubukang questionin ito, baguhin ito, para mga hulugan na dapat may takot ang isang tao para sa kanilang pisikal na kaligtasan. Hindi lang dahil nagdudulot ito ng emosyonal na pagkabalisa. Sinabi niya na masyadong malawak ang batas, kabilang ang disorderly conduct at residential picketing. Kinuwestiyon pa niya ang pagiging balido ng unang traffic stop na nakita si Ben, nakausap ang mga pulis. Posible bang hindi tanggapin ang mga pag-uusap o ebidensyang nakuha mula sa traffic stop? Hindi ko alam. Dapat nating abangan. Habang umuusad ang kaso, babantayan natin ito dito sa sidebar at isa lang ito sa mga dapat pag-isipan. Hanggang dito muna kami. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Panurin kami sa Pick Up ng NBC. Sundan niyo ako sa X, Instagram at Jesse Weber Live sa News Nation, Lunes-Biyernes, 11:00 PM Eastern hanggang sa muli mga kaibigan.